Alright, nasa linya na natin si Congresswoman Micaela Swansing. Andiyan na ba? Oo, siyang chairperson ng House Committee on Appropriations. Sila yung nagpasa ng pambasang budget ng gobyerno natin for 2026. Madam Congresswoman, gandang umaga po. Si Joel Sueng po ito. Good morning, ma'am. Good morning po, Sir Joel. Well, thank you so much for having me in your program. Magandang umaga. Salamat po sa pagtanggap sa... Medyo mabilisan lang po ito. Ma'am, tanungin lang namin sa inyo kasi ang tanong pa rin ng taong bayan, bakit meron pa rin unprogrammed appropriations? Ang sinasabi ko kasi sa unprogrammed appropriations, pagka may savings lang, Wing, wala nga tayong savings dahil umuutang pa ho tayo . Bakit meron pa rin UA, ma'am? Opo. Sa kasalukuyan po, magkakaroon lang po tayo ng unprogrammed appropriations. Mapopondohan na po ang unprogrammed appropriations kung meron po tayong karagdagang revenues. Bukod pa po doon sa 6.793 trillion na nasa kasalukuyang budget natin. So mahalaga pong linawin na ang unprogrammed appropriations po ay hindi talaga nakapaloob doon sa 6.7 trillion pesos na national budget. So parang conditional lang po, standby funds, kung merong karagdagang pondo ang gobyerno o makikitang o sobrang kita sa susunod na taon, mapopondohan yung unprogrammed appropriations. Kung wala naman po, hindi po mapopondohan yung unprogrammed appropriations. Congresswoman, hindi po ba garanti lang siguro sa publiko, hindi tayo mangungutang ng pondo para mapilitan na pondohan natin ang unprogrammed appropriations na ito? Hindi ganon. Didepende tayo sa aktual na kita ng gobyerno kung meron man bago siya mapondohan. Tama po yun, Ma'am Weng. Hindi po tayo mangungutang para lang pondohan po itong mga programa na ito. Kung meron lang pong term po natin, excess or windfall revenues, kung may panibagong loan agreements na naaprubahan kasama po ang ating mga international development partners, at saka lang po mapopondohan ang unprogrammed appropriation. So, ang lagi ko pong linilinaw, sa kasalukuyang forma ng General Appropriations Bill, wala pong pondo. Hindi po napopondohan unprogrammed appropriation. Ano po yung sa ilalim po ng 2026 budget, ano po yung mga expenditures o latag ng pagkakagastusan na nasa ilalim po ng unprogrammed appropriations? Opo. Ma'am, kahapon po, may pinakita ko po yon kasi po nais po nating linawin sa ating po mga kababayan na unprogrammed appropriations ay hindi po lump sum funds. Meron pong 11 kategorya o tinatawag natin na purposes na pinapayagan lang po na gamitin ang unprogrammed appropriations. Mabilisan lang po, siguro yung top 4 na lang dun sa 11 isa. Yung pinakamalaki po, yung lagi po natin pinag-uusapan, yung foreign assisted projects. So, out of the 240 plus billion pesos na nakalagay sa unprogrammed appropriations, 113 billion po o higit sa kalahati ay para po sa foreign assisted project. So, dalawang klase po yon. Yung loan proceeds, ibig sabihin yun po yung galing sa ating mga international partners, development partners tulad ng World Bank or ADB. At yung kalahati po ay yung kabilang dako naman po ay yung GOP counterpart. O yun naman po yung peso counterpart na ating gobyerno. Bukod po doon, malaki din pong porsyento nito, yung 50 billion out of the 250 billion ay AFP modernization. So kung meron man pong, alam po kasi natin kulang ngayon yung nandun sa programmed appropriations, 40 billion out of the roughly 130 billion na kailangan sa AFP modernization law. But given the limited fiscal space, naglagay lang po tayo ng 40 billion sa program. So kung meron man pong excess, dun po papasok yung unprogrammed appropriations. At panghuli po, yung strengthening assistance for social programs. Ito po yung dating napaka-controversial na sagip. Kasi dito po sinasabing nahila yung ilang mga flood control projects na nakuha mula sa unprogrammed appropriations. Ang ginawa po natin ngayon para po hindi na magkaroon ng posibilidad na maabuso ang unprogrammed appropriations para sa 2026 ay tinanggal na po natin yung letter I sa sagip. So, bawal na po yung infrastructure projects sa ilalim nung dating sagip. So, ang parati pong tanong sa atin, Sir Joel, Ma'am Weng, ay may posibilidad pa ba na makapagpondo ng locally funded flood control projects sa ilalim ng unprogrammed appropriations?
hindi na po posible. Kahit po kalsada, kahit tulay, kahit flood control, hindi na po pwedeng maipasok sa unprogrammed appropriations. So, okay, sige. wala pong, yung ibig sabihin, yung lahat ng ganong klase ng infra under DPWH na yon, hindi tayo biglang huhugot katulad dati na nagiging palusot siya sa UA, hindi ba ma'am, na may proyekto kailangan pondohan. Hindi na ganun ma'am ngayon. Ibig sabihin, pag nagkaroon, may violation under the law, may makakasuhan. Yan po ay tama, Ma'am Weng. So ngayon po, lahat po ng mga DPWH, DOTR projects na may kinalaman sa flood control, kalsada at mga tulay, dapat programmed yan. Kasi naniniwala din po tayo dahil malaking expenditure yan at kaya namang planuhin yan, dapat po nasa programmed appropriations po yan. So nandiyan na po yung UA para po sa mga pagkakataon na meron extraordinary circumstance or may emergency na kailangan po tayong tugunan. Halimbawa lang po, ngayon po yung sa Lindol at mga bagyo sa Masbate, sa Cebu at Davao, yung karagdagang AIX na nailagay doon, yung 5 billion pesos na nailabas agad-agad ng ating gobyerno, hinila po yan sa unprogrammed appropriations. Dahil po, ubos na po yung naunang nakaprogram sa loob ng DSWD, kaya kinailangan po natin kumuha ng 5 billion pesos mula sa unprogrammed appropriations para po agad-agad na matugunan yung mga pangangailangan ng mga nasalanta po ng bagyo. Ma'am, panghuling tanong na lang ma'am, and apologies but we will have to ask you this. Meron daw pong 67 kontratista po sa Kongreso, mga kongresista na kontratista. Isa ho ba kayo doon, ma'am? I will very categorically say, Sir Joel, hindi po. Hindi po tayo kasama. Wala po tayong kinalaman sa kung anuman sa construction o anumang mga transaksyon sa DPWH. So definitely po, mabibigay ko po ang assurance sa ating mga kababayan na ang chairperson ng Committee on Appropriations ay hindi kontratista. God bless you, ma'am. Salamat sa oras. Thank you, ma'am. Good morning to you. Good morning, Thank you very much po, Sir Joel, Ma'am Weng. Good morning. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Thank you so much for having me on your program. Thank you, ma'am. All right, 65 days.